ay babalik para sa kanyang mga anak. Siya ay babalik. Magtiis, maghintay at gumawa upang kamtin ang gantimpala. Di masasayang ang pagpapagal sa kaniyang ubasan. Huwag manghinawa, huwag magsawa, alalahanin kanyang ginawa. Buhay sa krus ay kanyang binigay upang kamtan mo sa ganang buhay. Magtiis, maghintay at gumawa upang kamtin ang gantimpala. Kanyang daladala sa pagbabalik para sa'yo nananabik. Huwag manghinawa, huwag magsawa, alalahanin kanyang ginawa. Buhay sa krus ay kanyang binigay upang kamtan mo sa ganang buhay. Magtiis, maghintay at gumawa. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given,
Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong kalayaan upang ang kanyang mga salita ay atin pong pagsalusaluhan. Good morning po. At tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang amin pong pag-aralan ang inyong mga salita. Hiling po namin na linisin niyo ang aming mga puso. Itama niyo ang aming mga motibo. At ganun din na ang inyong banal na Espiritu ang sa amin po ay magbigay ng kapakumbabaan at kaunawaan sa inyo pong mga salita. Hindi po, magbubulay-bulay, ito po ay aming salamat na langin in Jesus' name, Amen. Amen, magandang umaga po sa bawat sa kay Sister Edith, dyan po sa Pangil, Laguna. Ganon din kay Sister Nida, good morning. At kay Sister Virgie Adriano, magandang umaga po. Deacon Carlito Ventura, good morning. Kay Maria Lourdes Ventura, yan sa Kalamba, magandang umaga. At kay Agnes Connie, yan po sa Iriga, good morning po. Magandang umaga rin kay Pamu. Ating pong mga palagi na nakakasama dito sa atin pong morning devotion. Dito po tayo sa kahapon, natapos po natin ang Psalms 50 po at another chapter po yung ating pagbubulayan. Dito na po tayo sa Psalms chapter 50. Ito ang ating pagbubulayan ngayon po. Pero mula lang po tayo sa verse 1 hanggang verse 3. Ang ating pong aralan, pagbubulayan ngayon pong umaga. Yan. Psalms chapter 53 verses 1 to 3. Ito po ang sabi ng Bible. The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. Verse 2. God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand, that did seek God. Every one of them is gone back. They are altogether become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Amen. Ang Diyos pong magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. At isa po sa pinakikita dito ay yung pong corruption at depravity ng tao. Pero ito pong kalalagayang itong corruption and depravity ay nag-ano po ito gumagawa lalo, nagki-create siya ng longing dun sa righteous kingdom. Kaya pag tiningnan po natin, kahit po sa ating pong kalalagayan sa ating panahon, yung pong corruption and depravity na meron sa ating pong mundo o sa ating bansa, ay ito po lalo yung nagbibigay sa ating pong puso ng desire na dumating na yung paghahari ng Diyos. Bumalik na ang Panginoon. Kaya tingnan po natin dito sa mga bagay na ito, pinakita yung picture ng pangkalahatan, pandaigdigan, worldwide na corruption and depravity.
Dahil naman po ang ating pong daigdig, ang ating mundo, ay ito po'y punong-puno talaga ng kasalanan. At patungo rin naman po sa kabulukan. Yung kung inaasahan natin na magiging paayos yung sitwasyon o mangyayari sa ating pong mundo o pabuti yung magiging kalalagayan ng ating mundo o sa atin lamang ng ating bansa ay hindi po dahil ang daigdig ay marumi, makasalanan, madilim at patungo sa pagkabulok. Kaya ano po ang ating pong danging inaasahan o pag-asa ay yung pagbalik ng Panginoon dahil sa kanyang pagbabalik ay siya po ay maghahari at yung paghaharing ito doon talaga yung tunay na kasaganaan, tunay na kapayapaan na mararanasan ay nandoon sa paghahari po ng Diyos. Opo, ganun pa man sa ating pong mga anak ng Diyos na kahit hindi pa nangyayari yung pagbalik ng Panginoon, tayo po naman ay mga pinaghaharian ng Diyos at dapat lamang na dahil sa tayo pinaghaharian niya, alam po, naandun dapat sa ating puso yung kapayapaan na ano man yung nangyayari dito sa mundo, ano man ang nangyayari sa ating paligid, sa ating bayan, sa ating komunidad, ay masama man yung nangyayari, ay wala tayong dapat na maging pangamba dahil naandyan ang Diyos na siyang naghahari sa ating pong mga puso. Siya po yung nagbibigay ng kapayapaan. Opo. At dito, sabi doon sa verse 1, sinabi ni David, "The fool hath said in his heart, there is no God." Sinasabi daw po ng mga mangmang. Opo, at yun ang nakalagay, sinasabi nila sa kanilang mga puso na walang Diyos. There is no God. Corrupt they are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. Dito po yung total foolishness ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Ang tawag nga ng Bible sa kanila ay mangmang, fool, ang mga mangmang. At alam po, kapag ang tao ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, wala pang tunay na relasyon sa Diyos, naandun pa sa kanyang puso yung kamangmangan. May mga bagay na dito sa mundo na hindi niya ito lubos na maunawaan. May mga pangyayari na hindi niya maintindihan. Kahit laging sinasabi lang ng kanyang puso, walang Diyos. Nandun po yung dinideny niya ang Diyos sa kanyang pong buhay. Kaya nga po minsan kapag nag-share tayo ng salita ng Diyos, tayo soul winning, di ba? May mga tao na talagang itinatanggi. Ayaw nilang manampalataya, ayaw nilang tanggapin ang Panginoon sa kanilang pong puso. Bakit po? Naandun po yung kamangmangan. Di ba? Naandun. Hindi nila maunawaan na kaya sila may buhay, hindi nila matanggap na ang dahilan bakit sila nabubuhay ay dahil sa Panginoon. Minsan nangyayari din sa mga mananampalataya, para bang yung kanilang pag-uugali o karakter ay kagaya ng mga hindi nananampalataya. Pag tiningnan natin, para bang yung pamumuhay ay para bang walang Diyos na hahatol. Diba? Wala yung tunay na pagkatakot sa Diyos. Kaya nga po yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, mga hindi pa mananampalataya, mga unbeliever, ano po yung kanilang pamumuhay? Pag tiningnan natin, gagawin lang nila kung ano yung nakikita nilang mabuti para sa kanila. Gagawin lang nila kung ano yung nakikita nila ito yung tama, ito yung ayos, ito yung makabubuti sa akin, ito yung maganda sa akin. Yun lamang po yung gagawin nila. Bakit po? Wala yung hindi nila kinikilala na may Diyos na naghahari. Bakit? Hindi talaga sila pinaghaharian ng Diyos. Ngayon, sa buhay ng mananampalataya, sa anak ng Diyos, ano po yung nagaganap? Kapag ang isang tao nakakilala na sa Panginoon, nagkakaroon siya ng karunungan Dahil naunawaan niya na may Diyos at nabubuo yung pong pagkatakot sa Diyos, yung respeto sa Diyos.
O paano po nangyayari? Nagkakaroon po ng dahan-dahan na pagbabago sa kanya pong pamumuhay, sa kanyang pag-uugali. Kaya nga po laging naririnig nating patotoo doon sa mga nakakilala sa Panginoon, yung mga nangyayaring pagbabago sa kanila. Ba, kung dati ay punong-puno ng kasinungalingan, nawawala na. Kumbaga nga po ay namumuhay na siya sa kung ano yung matuwid, kung ano yung totoo. Ba, hindi na siya nabumuhay sa kasinungalingan. Kung dati yung kanyang mga labi ay punong-puno ng mga pananalita na hindi naman nakakalugod sa Diyos, di ba? Kagaya na lang ng mga pagmumura, na dahan-dahan ito na nababago. Bakit? Naandun na yung respeto sa Diyos na nananahan sa kanyang puso. Kaya dahan-dahan siyang dahan-dahan siya na nababago. Diba? Kung dati yung kunting bagay lang, kunting kibot lamang ay naandun na kagad yung nagmumura na nagiging bukang bibig na yung pagmumura, nawawala po ito. Bakit? Hindi na siya mangmang. Naandun na, alam niya na meron na siyang Diyos sa kanyang puso. Kung dati ay yung pamumuhay niya ay alam niyo po minsan yung mga tao ay iniisip lamang nila yung mga pagsusugal ay para bang pampalipas oras lamang. Kung dati naandun pa na nagsusugal, nasa umpukan at nagsusugal, hindi na, nababago na kapag nakilala niya sa kanyang puso, kinilala niya sa kanyang puso na mayroong Diyos at siya'y nanampalataya sa Diyos. Kasi naandun na, ang inaasahan na niya at umaasa na siya ay sa Diyos. Hindi na sa sarili niyang kalakasan, hindi niya sa sarili niyang kagalingan, hindi na doon sa swerte. Alam niya na may Diyos at hindi po ang buhay ay hindi swerte-swerte. Kaya nababago. Opo. Nagkakaroon ng dahan-dahan na pagbabago sa kanyang buhay. At ito po ay nakikita ng mga tao na nakapaligid sa kanya, o nakatingin sa kanya. Kaya ganun po sa ating pong mga anak ng Diyos. Kung dati, hindi lamang sugal ay ang ginagawa, kundi naandun pa rin yung iba pang mga bisyo. Alam natin na dito sa ating pong bansa ay at kahit saan yung mga bansa, naandun yung tabako, naandun yung paninigarilyo, naandun yung alak. Alam po, kung dati ganun, nawawala na ito. Kapag ang tao tunay na nakakilala sa Panginoon, dahan-dahang natatanggal yan. Bakit? Hindi na siya mangmang. Tingnan niyo po ang tao na wala sa Diyos, yung kamangmangan niya, ano ba ang naidudulot ng sigarilyo sa kanyang buhay? Mabuti ba o masama? Di ba? Alam nila na hindi mabuti na idudulot ng sigarilyo, pero bakit nila ginagawa? Ang tawag doon, kamangmangan. Kahangalan. Di ba? Bakit nila sinasaksakan yung kanilang katawan ng hindi naman maganda? Na makakasira dito. Yun po'y kamangmangan. Bakit yung tao nag-iinom? May mga narinig ako ang kinakatwiran ay ang Panginoon niya gumawa ng alak Si Jesus Christ gumawa ng alak. Pero nakita ba natin na iniutos niya? Sinabi pa nga sa Korinto ay doon sa mga maglalasing, di ba? Ay ito yung walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kapag katunay na ang isang tao nakakilala sa Panginoon, ito po nawawala, nababago. Laranasan natin yan. Nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, sa murang edad, ay nagawa na natin yung mga ganyang bisyo. Alam po, bakit nawala? Dahil hindi na tayo mangmang. Kaya sabi dito ng Bible, the fool hath said in his heart, there is no God. At pag sinasabi niya sa kanyang pusong walang Diyos, ito po ay ito po ay hindi niya nirerespeto ang Diyos. Kasi para sa kanya, wala namang Diyos Kaya ito po yung sabi nating foolishness. Dinideny nila ang Diyos. Ano pa? Sabi pa niyan, corrupt are they and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. Ano po sila? Nangapapahamak sila. At ano po?
nagsisigawa ng mga kasuklam-suklam. Kaya po yung makikita natin sa nangyayari sa daigdig, sa mundo, ay puro kabulukan. Minsan nadadala tayo ng ating emosyon pag nakita natin, nababarinig natin yung mga korupsyon na nangyayari sa lipunan, hindi man sa lipunan, maging sa ating mga kapwa. Alam po, minsan naiinis tayo. Pero alam po, hindi na natin mababago yan dahil dito sa mundong bulok at patungo sa pagkabulok. Kaya nga pong sabi ng ni David, nangapapahamak sila. Opo, mapapahamak. Tayo po na anak ng Diyos, tayo po yung isa sa maging instrumento ng Diyos para sila ay maalis doon sa lugar na kung saan sila ay nangapapahamak. Kaya nga po trabaho natin, ibahagi. Ibahagi lang kung handa silang manampalataya, mananampalataya sila. Pero kung hindi sila maniwala, ay hindi natin sila mapipilit. Trabaho lang natin, ibahagi si Kristo. Sabi pa dyan, verse 2, God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand, that did seek God. Nakatingin lang ang Panginoon. Tinitingnan ng mga tao mula sa kalangitan at tinitingnan kung merong nakakaunawa at humahanap sa Diyos. Ang totoo, wala po. Tayo po ang hinanap ng Diyos. Diba? Sabi sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya tayo po'y nagpapasalamat. Isa tayo doon sa tupa na hinanap ng Diyos. Isa tayo sa tupa ng Diyos na naligaw, nawawala. Pero wala talagang naghanap sa Diyos. Walang naghanap. Kaya nga sabi niya dito, walang nakakaunawa. Kaya nga po sinabi sa Roma, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya po, total corruption. Corrupt in character, corrupt in behavior. Ito po yung ito po yung tao. At ito din ang ating mundo. Ito rin yung kalalagayan ng ating pong daigdig. Corrupt. Yung karakter at yung behavior. Kaya pag tiningnan natin ang pag-uugali ng tao na wala sa Panginoon, laging naandun na merong bahagi sa kanyang puso na ang kanyang tinitingnan ay pansarili. Pansarili. Dahil sa pagiging corrupt, pagiging depraved ng tao, ang kanya po laging hinahangad ay paano ba siya ay makinabang. Kaya minsan may mga anak ng Diyos na para bang nagiging ganito pa rin yung ugali. Yung kanyang mga ginagawa ay laging iniisip ano bang mapapakinabang niya. Di ba? Alam po, kapag tiningnan natin yung ginawa ng Diyos para sa atin, ano bang pakinabang ng Diyos sa atin? Wala naman Kahit wala tayo, kahit hindi tayo iligtas ng Diyos, kahit hindi siya mamatay dun sa krus at tayo'y maligtas, wala nang hindi mababawasan ang kanyang pagiging Diyos. Diba? Pero ang tao, dahil sa pagiging kamangmangan at korupsyon niya sa kanyang buhay, laging iniisip ano ba mapapakinabang ko diyan. Laging ganun. Alam niyo po,
Kapagka ang tao ay nakakilalang ganap sa Panginoon, dahan-dahan po yung nababago. Ba? Hindi na niya tinitingnan yung bagay, yung mga pangyayari, yung kanyang kapwa para mapakinabangan. Kundi tinitingnan niya itong mga bagay, pangyayari, maging ang kapwa-tao, tinitingnan niya ito para makapagbigay ng kaluguran sa kanyang Diyos. At tiningnan natin yung ating kapwa-tao, mananampalataya man yan o hindi. Kapag ka mangmang, ang iniisip niyan, ano ba mapapakinabang nito sa akin? Ano ba makukuha ko dito? Pero kapag ka yan ay anak ng Diyos, yan ay mananampalataya. Ang iniisip niyan, paano ba ako magagamit ng Diyos sa Kanya? Paano ba ako magiging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng taong ito? Paano ba ako makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos sa pamamagitan ng taong ito? Minsan po kasi, dahil tayo na dito sa mundong marumi, minsan nagiging gano'n na rin ng ating kaisipan. Paano ba ako makikinabang? Hindi gano'n. Kung may isang pangyayari, minsan iniisip natin, ano ba mapapakinabang ko dito? Isipin natin, paano ako makapagbigay ng kapurihan sa Diyos? Dito sa mga bagay na ito, dito sa mga taong ito, sa mga pangyayaring nagaganap. Paano? Naalala ko nung panahon ng tawag dito, pandemya, di ba? Lockdown. Ang iniisip ko lang paano pa kami makapaglilingkod ganitong nakakulong? Inisip ko, bakit hindi magbigay ng kahit ito lang naman ang kayang gawin, magpakain doon sa mga frontliners, doon sa mga nasa checkpoint, magbigay ng konting merienda sa kanila. Pero hindi ko yung ginawa para magpakilala at ipakilala na tayo ay mabait, tayo ay mabuti. Ano pong nasa isip ko? Yung sa ganitong paraan, makapagbigay ng papuri sa Diyos. Bakit? Hindi naman tayo pwedeng limitahan na dahil na andun tayo lamang sa loob ng tahanan ay wala na tayong pwedeng gawin. Simpleng pakain ng lugaw, pakain ng sopas. Ito po yung ginawa natin. Every Thursday night. Hindi para ipagmalaki, hindi para pakita. Alam po yung ginagawa ng iba? May mga nakasabay kami noon na parang barangay ata yun. Hindi ko alam kung konsehal siya noon, barangay councilor. Alam po, nakasabay namin, nagbigay din ng konti, isang beses nilang ginawa. Tapos pinupost nila sa social media yung kanilang ginawa. Na para bang ang nangyayari ay yung every Thursday silang nagpapakain. Pero ang totoo, kami ang gumagawa nun. Alam po, ano yung nasa isip nila? Bakit ganon? Iniisip nila yung kanilang pakinabang. Ano po yan? Yan yung sinasabi ni David. Mangmang. Kamangmangan. Bakit? Walang Diyos sa kanilang puso ang iniisip ang sarili na kapakinabangan. Tayo, na mga anak ng Diyos, kapag ang isang tao tunay na nakakilala sa Panginoon, hindi niya iisipin yung kanyang pansariling kapakinabangan. Ang iniisip niya, paano siya makapagbigay ng karangalan, kaluguran, at kapurihan sa kanyang Diyos. Ano po sabi doon sa verse 3? Every one of them is gone back. They are all together become filthy. There is none that doeth good, no not one. Ba? Kapag binahagi mo na sa kanila ang salita ng Diyos, ano po nangyayari? Pumatalikod. May mga nabahaginan tayo ng salita ng Diyos, minsan nang sumama sa atin sa pagsamba, minsan nang nakasama natin. Pero bakit wala na? Tumalikod. Diba? Huminto. Sabi pa dito, sila ay magkakasamang nagiging mahalay. Di ba sabi diyan they are all together become filthy. Nagsasama-sama sila sa kahalayan, sa karumihan, sa maling hangarin. Minsan nagiging ito pong nakakalungkot. Minsan kahit sa kalipunan ng mga kakristyanuhan, o kahit sa atin, pag tinignan natin,
Pagka hindi naging tama yung ating pong puso sa ating pong buhay, yung mga bagay na ginagawa natin sa ministry, nagiging cover up natin. Papakita natin na tayo naglilingkod, papakita natin na tayo gumagawa, pero ang totoo, hindi ganoon yung laman ng ating puso. Kapag ka ganun po, kagaya na lang din tayo ng mga mangmang na tinukoy. Wala yung tunay na respeto sa Diyos. Kaya nga po sa buhay spiritual, buhay pananampalataya, kung maalala natin yung sinabi ni Apostle Paul, sabi niya, "Not I but Christ liveth in me." Not I but Christ. "And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me." Hindi na ako ito, kundi si Kristo. Ano man yung mangyari di sa ating ginagawa, sa ating paglilingkod, hindi ako, kundi si Kristo. Ano man yung gawin ng tao sa atin, isipin ng tao sa atin, hindi na tayo, hindi na ako, kundi si Kristo. Kaya kapag yung isang Kristiyano, naintindihan niya at ganun, kagaya kay Pablo, yung kanyang pangunawa sa kanyang buhay pananampalataya, wala siyang dahilan para huminto sa paglilingkod. Hindi yan hihinto. Bakit? Hindi naman na siya kundi si Kristo. Hindi yan hihinto sa pagsamba. Hindi yan aalis sa church. Bakit po? Hindi na siya kundi si Kristo. Di ba? Masaktan man yan, ma-offend man yan, gamitin na natin yung salitang offend. Ba? Hindi man niya nagustuhan, hindi man siya na-appreciate sa kanyang ginagawa. Wala na lang yun sa kanya. Bakit? Hindi naman na siya Pero bakit may mga tao na na-offend, nasasaktan, humihinto, umaalis, umaayaw? Alam niyo po kung bakit? Sarili pa rin nila. At hindi si Kristo ang nangunguna sa kanilang buhay. Diba? Ito lagi kong sinasabi dati. Wala na dapat sa bokabularyo ng mga Kristiyano yung salitang offend. Dahil kung hindi ka paligtas, marami namang nakakagawa sa iyo ng hindi maganda pero hindi mo sinasabing na-offend ka. Minumura ka ng ibang tao pero hindi mo sinabi na na-offend ka sa kanila. Di ba? Hindi mo dinaramdam. Pero bakit ngayong naging Kristiyano, pag nasaway ng salita ng Diyos, na-offend? Di ba? Ay para bang mas nagiging mangmang pa. Alam po, kapag ang tao nakakilala na sa Panginoon, mas lumalawak yung kanya pong pangunawa. Lumalawak. Kaya dito sabi ni David, ito po yan, picture of worldwide corruption. Sa kalipunan man ng mga anak ng Diyos, ng kakristyanuhan o ng mga hindi mananampalataya, talagang ang daigdig patungo sa pagkabulok. Parumi ng parumi ang mundo. Ang tangi nating magagawa ay maging payapa yung ating puso at patuloy lang tayong maglingkod, patuloy lang tayo sa ating buhay pananampalataya. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya yung sinabi ni Apostle Paul, "Not I but Christ. Not I but Christ liveth in me." Ano man ang sabihin nyo sa akin, maganda man yan o hindi maganda, hindi yan para sa akin. Para kay Kristo na ipinamumuhay ko. Hindi man natin magawa, maipamuhay ng lubusan ang Panginoon sa ating pong buhay dahil nga sa tayo ay meron pang old nature, yung sinful nature. May mga tao na hindi mapiplease sa atin. Magsasalita tayo ng hindi maganda, pero ang isipin natin, hindi tayo yon. Ang sinasabihan nila, si Kristo. Kung tayo man ay may achievement sa ating pong buhay, huwag nating isipin sa atin yon. Hindi tayo yon, si Kristo. Dahil sabi ng Panginoon, "Without me, ye can do nothing." Kaya dito po, pinakita yung total corruption, yung foolishness ng mundo, ng tao, at yung kanilang, sabihin natin, universal na rejection nila sa Diyos. At dahil po sa ganyan, naandun po nakikreate sa puso natin yung pong yung longing sa righteousness, o sabihin natin doon sa
righteous kingdom ng ating pong Panginoon. Kaya ito lang lagi yung ating hinahangad at inaabangan yung pagbabalik ng Panginoon. Nakita na natin yung mga signs, na sinabi sa Bible na andyan na. Signs and symbols ng siya ay malapit nang dumating. Ang kulang na lang po yung sound of trumpets. Andyan na yung signs, hintayin po natin yung sound. Kasi ang sabi ng Bible, at the last trump, we shall all be changed. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, wala na pong panahon para huminto. Wala nang panahon para manlamig. Wala nang panahon para alisin na natin yung salitang tisod, offend. Ito po yung panahon para mas lalo tayong maging mainit at maging masigasig na maglingkod sa Diyos, hindi para ipakita yung ating sariling kakayanan, kundi para para magbigay tayo ng papuri sa atin pong Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita, sa paalaala sa amin. Tunay nga na ang daigdig ay marumi, makasalanan, at patungo sa kabulukan, Panginoon. Tulungan niyo po kami dahil kami hinango niyo, inalis niyo sa kalalagayang iyon at binigyan niyo kami ng kaunawaan. Tulungan niyo po kami na mas lalo po kami nga maging masigasig para po sa inyo. Dalangin ko po ang inyong mga anak, biyayaan pa ng kalakasan, hindi lang physical, lalo tigit sa spiritual. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga may karamdaman, ay inyo po silang bigyan ng kagalingan. Bigyan niyo po ng lunas ang kanila pong mga karamdamang physical, kung paano po yung kanilang mga karamdamang spiritual ay kanila pong pinagaling na. Amin din pong inilalapit sa inyo yung mga kapatid namin na nasa kalalagayan ng may suliranin, may kinakaharap na mga suliranin. Kayo po magbigay din ng biyaya at karunungan, katalinuhan sa kanila paano po ito ay mapagtagumpayan. Inilalapit po namin sa inyo ang mga lingkod nyo na may mga karamdaman, Pastor Arnold, kanya pong dialysis at pagsasali ng dugo ngayon pong araw na ito. Humihingi po kami ng biyaya sa inyo para sa kanya. Kagaya po ng binigay nyo kay Apostol Pablo, nung siya ay nanalangin na alisin yung thorn in the flesh, ay ang sagot nyo ay sapat ang inyong pong biyaya. Dahil alam po namin, Panginoon, na kayo lang ay sapat na Panginoon sa aming pong mga buhay. Maging sa mga kapatid namin na naka-confine ngayon, kay Brother Allison, kayo po, Panginoon, ang magbigay din sa kanya ng kalakasan at ganun din sa pamilya ng Guardiola na ang kanila pong lola, mahal sa buhay, ay kinuha nyo na, ay kayo pong magbigay ng kaaliwan sa kanila. Comfort, Panginoon, sa mga naiwan ni Sister Pressy. At ganun din, amin pong hinihiling ang inyo pong provision sa inyo pong mga anak. Pagpalain nyo po ang kanila pong mga buhay, kanilang mga hanap buhay, mga pinagkakakitaan. I-bless nyo po, Panginoon. At gamitin niyo po ang bawat isa na maging ilaw dito sa mundong madilim at sa mga taong aming nakakasalamuhan. Nawa kami maging daluyan ng inyo pong biyaya at pagpapala, Panginoon, para sa kanila. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga lingkod nyo ay patuloy nyo pong biyayaan ng kalakasan sa kanilang mga pisikal na katawan, provisyon sa kanilang mga pangangailangan. At ganoon din po na patuloy na kayo pong magpalago at magpaunlad sa kanila pong mga ministeryong pinagkatiwala nyo sa bawat isa. Bless nyo po ang buong maghapong ito at pangunahan nyo po kami at samahan sa anumang aming gagawin. Nawa kayo po ang siyang maitaas at hindi po ang aming mga sarili. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating pong mga nakasamang kay Hilda Fruto, good morning. Ganun din kay Sister Miriam, magandang umaga po. Kay Lawrence, Ludibico, Diaz, Isabela,
Magandang umaga kay Fern. Good morning. At ganun kay Pastor Joel dyan sa Kalamba. Magandang umaga, Pastor Dominic sa Mulanay, Quezon. Good morning. Sister Gemma Glipneo. Unaga na po ba kayo? Magandang umaga po. Brother Jess Irancho, good morning. At ganun din kay Sister Rosie Irandio. Jane Correo, diyan sa Binyan, good morning. At sa iba pa natin kapatid, kay Sister Jennifer Isla, magandang umaga. At kaya Sister Marian Dilao Sopenya, diyan sa New Zealand. Ano ba, morning yan o afternoon? Magandang umaga, magandang araw. At salamat sa Search the scriptures, read and see. Ipapagi sa iba pa natin mga kaibigan. They reveal Upang sa kanun, mas marami ang Christ faithfully. kalitanan. Mas ay ipagpapalit In His natin sa aral. name, life is given. At Eternal patuloy life, tayo na magsama-sama the sa hope of pag-aaral heaven. ng salita. Pagpalain po kayo ng ating pagpalitan. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope